From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Pinagpala ng bawat espiritual na pagpapala. Sa araw na ito, ikaw at ako ay tumatanggap ng espiritu ng karunungan at kaalaman sa maintindihan ang misteryong itinatago. Ngunit ngayon ay nahayag na sa atin na may pag-iisip ni Kristo. Noong nakaraang linggo ay nagbabasa kami. Efeso 1:9 na nagsasabi niyan, ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa mga misteryong iyon, which is, kaya kailangan na maunawaan ito sa buong ministeryo. Magsimula tayo sa Roma Kabanata 7, unang taludtod. Ito ay napaka-interesante. May susi dito. Napag-usapan na natin ito dati pero gaano kahalaga na maunawaan ito. Sabi, ito ay isang pagkakatulad na kinuha mula sa kasal. Sinabi niya, hindi ba ninyo nalalaman mga kapatid, sapagkat nakikipag-usap ako sa mga nakakaalam ng kautusan, na ang batas ay namamahala sa tao habang siya ay nabubuhay? Isang komunidad sa Roma na hindi pinansin, ibig sabihin hindi nila alam ang kahulugan ng kamatayan ni Hesukristo. Kaya paano sila napunta sa ganitong estado ng kamangmangan? Sinabi sa kanila ni Pablo, hindi ba ninyo alam na ang batas ay namamahala sa isang tao habang siya ay nabubuhay? Habang siya ay nabubuhay? Ngunit kung ang tao ay namatay, ang batas ay hindi maaaring makitungo sa isang patay na tao. Kaya nga nung sinabi ni Pablo, namatay na kayo kasama ni Kristo, o gaya ng sinabi sa ikalawang liham sa mga taga-Korinto 5, talata 14. Sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa atin na isipin ito, na kung ang isa ay namatay, ang lahat ay namatay. Sa madaling salita, binibigyan din tayo ng dead position. Sa makatuwid, kung tayo ay patay na, kung gayon ang batas ay hindi maaaring mamuno sa atin. Maraming beses kapag nakikinig ako sa press o mga taong nagpapatawa sa akin na sinasabing, how dare you say na walang kasalanan? Hindi naman sa wala. Ang kasalanan ay nasa iyo, ngunit hindi sa amin dahil kami ay patay sa batas. At ang kapangyarihan ng batas, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasa kautusan, kaya kung patay na ako sa batas, ang kasalanan ay patay sa akin, pero hindi para sa iyo at hindi rin para sa press dahil hindi nila naiintindihan, hindi nila maintindihan kung bakit sinasabi nating walang kasalanan. Siyempre, walang kasalanan para sa atin. Bagamat nauunawaan natin na ang katawang ito na mayroon tayo ay katawan ng kasalanan, ngunit ito ay ang katawan at hindi ako ang katawan. Ako ang espiritu na nabubuhay sa katawan na iyon. At gaya ng sinasabi sa Kolosas 2:11, ginawa na niya ang makasalanang katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, isang pagtutuli sa pagitan ng aking laman at ng aking espiritu upang ang nangyayari sa aking laman ay hindi makalusot sa aking posisyon ng pagiging perpekto sa espiritu. Nais mo bang ulitin ko ito, pinagpala? Ang ibig sabihin ng pagtutuli ni Kristo sa atin ay bagaman ito ay isang makasalanang katawan, iyon ay isang katawan ng kasalanan. Ang ginawa ng kamatayan ni Hesukristo ay isang pagtutuli, isang hiwa upang ang nangyayari sa aking pisikal na katawan ay hindi makaapekto, ay hindi makasagabal sa nangyari sa aking espiritu, ang kasakdalan na ibinigay sa akin ni Kristo. Pero kapag pinag-uusapan natin si Rome, pinag-uusapan natin ang isang ignorante na komunidad. Kaya nga sabi ni Paul sa kanila, mangmang ba kayo? Paano posible na hindi mo pinansin na Hesukristo, Jesus ng Nazareth, para ba siyang asawa sa simbahan? Sa makatuwid, sa Apokalipsis, ito ay nagsasabi na nagsasalita tungkol sa kasal ng kordero ay kapag si Kristo ay namatay, naganap ang kasal ng kordero, ang simbahan ay nagpakasal, ngunit sa iba,
sa isa na muling nabuhay. Ang kamangmangan na ito sa loob ng 2,000 taon ay nagdala ng apostasya ng tunay na pananampalatayang Kristiyano. Halimbawa, nakikitungo tayo sa mga pamayan ng Romano. Sa katunayan, kung minsan ay nasa kanilang mga pintuan ang kami ay Katoliko, Apostoliko at Romano, at kung sasabihin nila sa iyo na sila ay Romano, siya ay ignorante sa nangyari sa krus. Hindi niya binibigyang halaga ang Kalbaryo. Hindi niya naiintindihan. Nakikita niya ito bilang isang kwento, bilang isang relihiyosong cartoon na naganap doon. Hindi niya pinapansin ang kahalagahan. Kaya nga sabi doon sa susunod na talata, sa verse 2 ay sinasabi, dahil ang asawa ay nasa ilalim ng batas sa kanyang asawa habang ito ay nabubuhay, ngunit kung ang kanyang asawa ay namatay, siya ay malaya sa batas ng kanyang asawa. Kaya kung sa buhay ng kanyang asawa ay nakipagkaisa siya sa ibang lalaki, siya ay tatawaging mga ngalunya, ngunit kung ang kanyang asawa ay namatay, siya ay malaya sa batas na iyon upang kung siya ay sumapi sa ibang asawa, ngalunya. Ngunit si Paul ay hindi tungkol sa kasal per se. Ang ibinibigay niya ay isang halimbawa. Ito ay isang pagkakatulad ng kasal. At sinabi niya, gayon din naman kayo, mga kapatid ko, ay namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Sa madaling salita, ang katawan ni Jesus ay eksaktong dumating upang patayin tayo sa batas, upang ang kasalanan ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. Upang kayo ay mapabilang sa iba, sa Kaniya na nabuhay mula sa mga patay, upang tayo ay magbunga para sa Diyos. Kaya, ito ay isang misteryo na nais kong ipaliwanag sa mga bansa at naging mahirap ipaliwanag dahil sa iyong kamangmangan, hindi nila binabaliwala ang batas. Mga legalista sila pero binabaliwala nila ang batas. Dahil dito sabi ni Paul, ignorante ka ba? At nakipag-usap sa mga nakakaalam ng batas na nasa kasong ito. Para sa mga oras na yon, lahat ng mga tinatawag na pamayanang Kristiyano. Kaya, ang bagay ay, tingnan natin ang dahilan, bakit ganito ang sitwasyon? Umiiral sa buong mundo. Tingnan natin sa Isaiah, sa Isaias Kabanata 25, may propesya sa talatang 7, sabi nito, 25:7, sabi niya, at kaniyang sisirain sa bundok na ito ang takip na tinatakpan ng lahat ng mga bayan at ang tabing na nakapaligid sa lahat. Ang mga bansa, ang tabing na nakapaligid sa lahat ng mga bansa. Pinagpala, kapatid ko, anak ko ng growing in grace, hindi ka na bahagi ng kondisyong iyon, wala ka na sa tabing iyon, gayunpaman, ang mga bansa ay may belo at ito ay belo na. Ito ay hindi nagpapahintulot sa kanila na makita, ito ay nagpapanatili sa kanila sa kamangmangan tungkol sa mga benepisyo ng tipan. Sabi sa susunod na talata, 8 talata, wawasakin niya ang kamatayan magpakailanman nang mamatay si Kristo. Winasak ang kamatayan magpakailanman. At sino ang may imperyo ng kamatayan? Ang diablo. Kaya't kung winasak niya ang kamatayan, winasak niya ang diablo. Mga Hebreo 2:14. Dahil iyon lang ang mayroon ng diablo, ang imperyo ng kamatayan. Sa pamamagitan ng pagsira sa kamatayan, sabi niya, at wawasakin niya ang kamatayan magpakailanman, ang diablo hanggang kailan niya ito winasak, magpakailanman. At papahirin ng Panginoon ang bawat luha sa bawat mukha, at aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang mga tao sa buong lupa, dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Pinunasan niya ang mga luha namin. Ang mga taong may belo ay naghihintay na ang kasal ng kordero ay magaganap sa hinaharap, ngunit naganap na iyon 2,000 taon na ang nakararaan. Ang mga taong may tabing na iyon, sabi nila, sa araw na iyon ay papahirin nila ang bawat luha sa atin. Pero pinunasan na ang mga luha. Sa sandaling natuklasan mo na ikaw ay itinadhana, na ikaw ay pinagpala, na ikaw ay isang natagpuang drakma, na hindi ka maaaring mawala, na ikaw ay may nagmamay-ari, saka ang bawat luha ay napawi. Ito ay kinuha sa iyo, yung belo. Naturally, ang tabing na iyon ay nagsasabi rin, ito ay nagsasabi sa aklat ng Galacia na ito ay isang spell,
Galacia Kabanata 3. Iyan ay isang spell na ginawa ng Ebanghelyo ng pagtutuli. Tingnan kung paano ito sinasabi sa Galacia Kabanata 3. Sinabi niya, "O mga hangal na Galacia, sino ang nakaakit sa inyo upang hindi ninyo sinunod ang katotohanan?" Mayroong ilang mga salarin sa pagkahumaling na ito, sa spell na ito. Ang sabi niya, Sino ang nabighani sa iyo kung sa simula ay ipinaliwanag ko ito sa kanila at naiintindihan nila? Sino ang humarang? Bueno, alam natin sa pagbabasa ng aklat sa ika-4 na kabanata na iyon ay ang mga apostol ng pagtutuli, ang mga apostol ni Jesus ng Nazareth ang siyang nangulam sa mga taong ito. Kaya ito ay isang kondisyon. Sabi, sa inyo na sa harap ng kanyang mga mata ay malinaw na ipinakita sa inyo si Hesukristo parang napako sa krus. Ibig sabihin, kung naiharap na siya bilang napako sa krus, naiwan na ang simbahan na wala ang asawang iyon. Kaya nga sabi ni Paul, para kayo'y mapabilang sa iba, kailangan mong magpakasal muli, pinagpala. Tinutukoy ko ang simbahan na ang simbahan ay kailangang mag-asawang muli. Pansinin na sa Apokalipsis 18, versikulo 7, nang sinaway ng anghel ang patutot, ang simbahang katoliko, sa simbahan na sinimulan ng mga apostol ni Jesus. Pansinin kung paano niya sinasabi sa talatang 7 ng Kabanata 18. Hoy siya, dahil ang sinasabi sa kanya ng Espiritu ay wala kang asawa, hindi mo nais na pakasalan ang nabuhay na mag-uli. Bakit hindi mo pakasalan muli ang isa, ang pagkatapos ng krus, hindi bago ang krus? At pagkatapos ay ang patutot, ang Romano Katolikong espiritu ng pagpapatutot ay tumugon sa anghel na iyon at sinabi sa kanya sa ika-7 taludtod, kung gaano niya niluwalhati ang sarili at namuhay ng may kasiyahan, bigyan siya ng labis na paghihirap at pagluha. Sabi kasi niya sa puso niya. Sinasabi niya sa kanyang puso, siya ay nagsasalita tungkol sa mga individual. Umupo ako bilang isang reyna at hindi ako balo. Napagtanto mo, sabi niya, balo ka. Lahat ng umaasa kay Jesus ng Nazareth, lahat ng naghihintay sa kanyang pagbabalik, lahat ng nakatutok kay Jesus ng Nazareth, sila ay mga byudo. Wala silang asawa, wala silang Hesukristo sa kanilang mga puso. Nabiyuda sila. Ito ay isang huwad na pagbabagong loob na mayroon ng buong sistemang protestante. Kaya nga ang sabi ng patutot dito, hindi, nagahari ako, reyna ako. Ako, hindi ako balo. Ngunit sinasabi ng anghel sa kanya, ikaw ay isang balo. Ikaw ay walang asawa dahil namatay si Jesus na taga Nazareth at dapat mong pakasalan ang nabuhay na mag-uli. Ngunit ayaw nilang sumunod kay Apostol Pablo. Ayaw nilang sumunod. So anong ginawa nila? Lumikha sila ng mistisismo ng katauhan ni Jesus ng Nazareth. Inilagay nila siya sa krus. Nilikha nila ang sagradong puso ni Jesus. Lahat ng mga bagay na bumalot sa mundo sa pamamagitan ng mga rosaryo at nobena. Nagimbento sila ng mga scapular at isang paninda ng lahat ng iyon. Habang ang tunay na asawa ay bukas ang mga kamay upang tanggapin siya, upang siya ay magbunga para sa Diyos. Sinasabi ito ng ika-4 na taludtod ng Roma 7. Ngunit pagkatapos, ibinangon ng simbahang katoliko si Jesus ng Nazareth. Gumawa siya ng imahe ni Jesus ng Nazareth. Lumikha siya ng mistisismo. Sa makatuwid, sa aking ikalawang pagdating, mahirap para sa kanila na makita ako. Hindi nila ako maintindihan. Sabi nila, bakit siya ang pangalawang pagpapakita ng Panginoon? Ito ay imposible. Hindi mo ba nakikita na ang nasa isip nila ay pangkukulam? Ito ay isang tabing na tumatakip sa mga bansa. Sa makatuwid, hindi sila handang makita ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Hindi nila makita. Wala silang discernment. Nasa kamangmangan sila. Sila ay isang ignorante na komunidad. Ignorante na mga pamayanang protestante. Ang mga pamayanang Baptist, Evangelical at Pentecostal ay nasa walang hanggang kamangmangan. May belo sila. Halimbawa, para akong naglalakad na may belo sa aking mukha at sabihin sa iyo, sumunod ka sa akin, nakikita kong mabuti. Hindi dahil mahuhulog ka sa butas kasama ko. Pareho kaming mahuhulog dahil kung hindi ko makita, well, ignorante ako. At alam mo yon, ikaw, hindi mo kaya.
Dapat itong sabihin ng masinsinan dahil iniisip nila na hindi tayo naniniwala kay Jesus ng Nazaret. Sa kabaligtaran, iginagalang natin ang kanyang kamatayan. Naiintindihan namin ang pagkakatulad. Hindi kailangang sabihin ni Paul sa Growing in Grace, hindi mo ba alam na maaari mong pakasalan ang nabuhay na maguli? Hindi namin ito binabaliwala. At kung ikaw ay tapat, ikaw na nakikinig sa akin at hindi pa nakarinig tungkol dito, dapat mong sabihin kung iyon ang problema, hayaan mo akong pakasalan ang nabuhay na maguli at itabi si Jesus ng Nazaret. Ngunit ang nangyari ay iniisip nilang sasaktan nila si Jesus ng Nazaret hindi dahil sa ginagawa nila iyon. Dahil nagbabala siya pabalik sa Mateo, sana mahanap mo. Ang bilis dito. Doon sa Matthew, nagbabala siya kaysa sa sino mang tumitingin sa kanya. Tingnan mo. Sabi sa Mateo Kabanata 21, versikulo 43. Punta din tayo sa 42. Ang sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa kailanman sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay naging pangulo ng panulok. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay isang kahangahangang bagay sa ating mga mata. Kaya't sinasabi ko sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo, sa mga Hudyo, at ibibigay sa mga taong magbubunga ng mga bunga nito sa makatuwid bagay sa mga hentil. Ang mahulog sa batong ito ay madudurog, at sino mang mahulog sa batong ito ay madudurog. Kung sino man ang mahulog sa batong ito, ang batong iyon ay isang pagpapala kapag nakita mo siyang nabuhay na maguli, kapag nakita mo siyang pinuno ng sulok. Ngunit kung makikita mo siya sa 33 taong gulang, ito ay gumuho sa iyo at sinisira ka. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita natin ang isang sirang gumuguhong sistema ng relihiyon ni hindi nila alam kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Mayroon silang 1,000 iba't ibang doktrina, sila ay nasa walang hanggang kalituhan, hindi maintindihan. Magkaiba, pinagpala dahil nakatutok ang kanilang mga mata kay Jesus ng Nazaret. Hindi mo mailalagay ang iyong mga mata dito kahit na gusto mo. Naiintindihan ko na mahal natin siya sa ginawa niya para sa atin sa krus, ngunit para parangalan siya. Ang gusto niya ay ituro tayo sa ikalawang pagpapakitang iyon pagkatapos na mabuhay na maguli. Ito ay tulad ng isang satellite shuttle, ang uri na nagpapadala sa buwan. Nagsisimula iyon, ngunit pagkatapos ay tinupad ng shuttle ang function nito at bumagsak sa dagat. Pagkatapos ay nagpapatuloy ang satellite at umabot sa buwan. Yun ang mahalaga. Mahalaga rin ang shuttle, ngunit kailangan itong mawala upang ang isa ay bumangon at matupad ang layunin nito. Pagkatapos ay ginawa ni Jesus ng Nazaret ang kanyang trabaho. Siya ay namatay. Nilipol ang dyablo, nag-alis ng kasalanan. Iniligtas ka niya, pinalaya ka niya, binuksan niya ang isang bagong landas para sa iyo, hindi ang lumang landas o ang lumang landas, ngunit isang bagong landas na tatahakin mo. Dahil pinagpala, kung hindi mo maintindihan ang mga salitang ito, maniwala ka may belo ka. Posisyon. Ikaw ay gumuho, naghihirap ka. Ikaw ay mula sa isang komunidad. Sino ang niloloko? Para sa huwad na relihiyon, para sa tabing ng mga bansa. Kaya pala binabaliwala mo lahat. Sinasabi ng mga Romano na ang espiritu na inilagay niya sa atin, sumigaw, Ama, Ama. Ngunit patuloy kang nagsasabi ng haleluya dahil binabaliwala mo. Hindi mo alam kung anong nangyari sa iyo. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo dahil hindi mo naranasan ang kaluwalhatian ng nabuhay na maguli. May isang huling taludtod dito na gusto kong gamitin. Ito ay Romans 8:10. Basahin natin ito upang matapos ang kumperensyang ito. Roma 8:10. Sabi, ngunit kung si Kristo ay nasa iyo, hindi sa tabi nito, sa iyo, ang katawan, siya ay tunay na patay dahil sa kasalanan. Ang makasalanang katawan na ito ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang espiritu ay nabubuhay dahil sa katuwiran.
Ngayon dinggin ninyo ito at kung ang Espiritu niyang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, kapag nagpakasal ka sa nabuhay na maguli, siya ay mananahan sa iyo. Hanggat patuloy kang kasama ni Jesus sa Nazaret, walang garantiya ng pagbabago para sa iyo. Ngunit kung ang Espiritong iyon na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa iyo, sabi, siya na bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay ay magbibigay buhay din sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Bilisan niya ang mortal na katawan. Ang katawan na ito ay nasa katiwalian. Mayroong ilang magagandang pangako, ngunit hanggang sa maganap ang pagbabago, kaya nabubuhay tayo sa nakasulat na katotohanan at sa kasinungalingan ng pakiramdam, sa araw-araw na pag-iisip na hatid ng laman sa atin. Ngunit, ikaw ay itinatag bilang isang matatag na angkla ng kaluluwa. Nakaangkla ka sa nasusulat sa pundasyong iniwan sa atin ni Apostol Pablo. At sa wakas, sa Roma 6:14, sinasabi nito, dahil kasalanan, hindi siya mamumuno sa iyo, sapagkat wala ka sa ilalim ng batas, ngunit nasa ilalim ng biyaya. Mapalad aking kaibigan, aking kapatid, napakayaman na maunawaan ang kayamanan ng kanyang biyaya. Napakasarap na maunawaan ang misteryo ng kanyang kalooban. Kaya hinihimok ko sa iyo na huwag pansinin ang anuman sa nakasulat na alam mo lahat ng nangyayari, upang sa ganitong paraan ay maalis mo ang belo sa ibang tao. Ito ay hanggang sa susunod na pagkakataon. Ipinapahayag kong naghahari ka sa buhay. Ipinapahayag ko sa iyo sa katotohanan ng tipan. Ipinapahayag kita kasama ng mga anghel sa paglilingkod sa iyo. Ipinahahayag ko kayong malusog, maunlad, higit pa sa mga mananakop. Laging nasa tagumpay, tumatawag, ang hindi nakikita na parang umiral na. Mapalad, magkita-kita tayo mamaya.